Hello mga Mars, for today's video ay hakutin natin yung mga kahoy na sinibak natin kanina. Dahil hapon na nga, kailangan na nating hakutin, baka kasi umulan pa. Dito nga mga Mars ay tinutulungan na ako ng aking Junakis maghakot ng kahoy. Kung mapapansin nyo mga Mars, yung boses ko ay hindi ko na nga inedit. Ito ay original na. Kahit boses macho nga itong boses ko ay hinahayaan ko na lang dahil mas maganda yung original. At dito nga mga Mars ay tuwan-tuwa ako sa aking anak dahil nga tinutulungan niya na ako maghakot ng kahoy. Kahit 2 years old pa nga lang pala yung aking anak ay maaasahan mo na sa mga gawaing bahay na mga kaya lang niyang gawin. At dyan nga mga Mars, kitang-kita mo yung saya niya habang tumutulong sa akin. Hindi ko nga pala alam mga Mars kung saan niya nilagay yung gatong. Tapos nung tinignan ko nga, nandun lang pala sa may tabi ng kalan. At nung sinabi ko nga na bakit dyan mo nilagay yan, inaayos naman na niya. Kung mapapansin niyo mga Mars, yung aming space ay napakaliit lang. At dito nga pala mga Mars, isang ko na yung kaldero namin na nangingiti. Dahil nga mga Mars, di kahoy ang aming kalan, kaya mas mabilis umitim ang aming kaldero. Dito lang kasimple mga Mars ang aming buhay dito sa probinsya. Nga pala mga Mars, kung narinig yung boses ng aking anak ay nakabuntot dyan doon sa cellphone ng camera. Dahil gusto niya lagi nakatutok sa camera. Gusto niya lagi siya nakukunan at napapanood yung sarili niya. At nung matapos ko nga pala mga Mars is-isan yung kaldero, ay agad-agad ko nang binanlawan. Dahil nga hapon na din, kailangan ko na rin magsaing. Nung matapos kong banlawan ay agad-agad na rin ako nagparingas. Dito nga pala mga Mars, medyo nahihirapan kasi ako dito magparingas dahil nga masyadong maliit yung space ng aming kalan. Hindi naman kasi ako pwede maglagay ng kalan sa labas dahil kapag umulan hindi na rin ako makakapagluto. Dahil tuwing alas 3 o alas 4 ng umaga ay nagsasaing na rin ako dahil nga may trabaho ang aking asawa. Kung halimbawa maglagay ako ng kalanan doon sa labas ay nakakatakot naman, napakadilim. At dito nga mga Mars, kung mapapansin nyo, medyo nahihirapan nga ako magparingas. Kaya ang ginagawa ko, tinatanggal ko ulit yung mga kahoy tapos ibabalik ko na lang ulit kapag may konti ng apoy. Yung kalan kasi namin ay gawa lang sa bato. Kaya kumbaga napakaliit ng space. Saka maliit talagang space dyan sa aming loob, kaya pinagkakasya-kasya na lang namin kung saan pwedeng ilagay, doon na lang ilalagay basta hindi lang kami masusunod. At dyan nga mga Mars, kuha lang ako ng kuha ng pamparingas dahil nga idip na lang ng idip yung apoy. Ganyan ako mga Mars pag nagpaparingas, halos napakatagal ko na, halos 1 oras na mahigit ako mayari. Dyan nga mga Mars, kung mapapansin nyo, may kalanan kaming di uling. Wala naman kasi kaming uling kaya di ako dyan nagluluto. Tsaka kung halimbawa dyan ako magluluto at gagamitan ko ng kahoy, naku po, bukas pa ako mayari. Tsaka pati na-experience ko na magluto sa ganyan ng kahoy ang gamit ay napakang uso. At dyan nga nung matapos na nga akong magparingas, naging successful naman. Isinabay ko na rin mag-igib hanggat may tubig. Kasi nga nung nakaraan halos 2 araw walang tubig kami. Kaya nakikiigib kami sa may poso, ay buti na lang ngayon meron na naman tubig. At yan nga pala mga Mars, ginagamit kong pang-igib ay inuman namin iyan. Yan nga lang ginagamit ko ngayon dahil nga nabasag yung timba kong pink. Mga 4 na ganyan ay puno na yung planggana. Abay, tsatsagain pabalik-balik kesa wala kang tubig. Kaya ako nga pala hindi sinasala dahil pang ligpit-ligpit lang yan, pang hugas-hugas. Nung matapos na ako magsalin ng tubig dyan sa lagayan, ay sinalin ko na rin sa planggana. Bali 2 salin na nga lang, puno na iyan. At ang pinantatakip ko nga pala dyan ay ang plastic. Tinatakpan ko nga pala yan mga Mars para hindi itlugan ng lamok. Kasi mga Mars, pag hinayaan ko yan na bukas-kas ay bukas-bukas may kiti-kiti na iyan. Dyan nga mga Mars, ay natapos ko ng igiban yung planggana, kaya na mag-iigib na ako ngayon ng inumin. Dyan nga din pala mga Mars, sa hose na yan kami kumukuha ng inumin. Sinasala ko naman iyan para hindi naman sumama yung ibang putik-putik o buha-buhangin. At dito nga pineplex ko pa yung aking papaya. Ang lilit naman ng bunga, nalalaglag. Ubos na nga halos yung bunga noon, gawa nga nung kalalaglag. At dito nga binisita ko yung aking niluluto at baka naman wala nang kaapoy-apoy. At dito nga hirap ko na nga na naman paliyabin. Hipan na lang na naman ng hipan, tas paypay ng paypay. Ito yung part na ayaw ko dito sa paglulutong ito ay. Alam yung bagay yung pakiramdam na hilong-hilo ka na kahihipan, sumindi lang. Abay, hindi naman pwedeng pabayaan, mahihilaw. At sa wakas, isang puyot, liyab agad. Nung mapaliyab ko nga yun, ay bumalik na ako agad dito sa may aking iniigib na inumin at puno na nga. At iniigiban ko nga rin pala mga Mars, iyan ay galon na iyan at inuman din namin doon sa kwarto. Isa lang kasi ang ipunan namin ng inumin, tsaka iyan lang maliliit na galon na iyan. Ganito lang ang buhay namin dito sa probinsya. Simple, pero masaya. Nung matapos ko na nga mapuno ito silang mga galon, ay sinaksak ko na yung hose doon papunta sa CR. At hinakot ko na rin itong aking inigiban. At dyan pansin na pansin nyo kung gaano kaliit ang aming bahay. Kaya hindi na kayo magtataka kung bakit napakaliit ng space namin. Dyan nga bali nakadalawang balik nga ako at yung galon ng maliliit tsaka yung isang galon na malaki. Bali nung matapos ko nga mag-igib ay tinignan ko na nga itong aking niluluto. Kumukulo na nga. At hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat. Inini na nga pala ito mga Mars. Thank you for watching.